So next is the purpose of job description. So naidwa ka purpose ang job description. So first is the general purpose and then the second is the specific purpose. So general purpose of job description are used by organization to find the very basic information about a particular job opening. Though data include worker duties but does not contain subtasks, performance standards, and basis for evaluating jobs and establishing right compensation packages. So, ang general purpose sa job description, by the way, is to provide lang yun sa basic information about the specific job role and ang worker's main duty. So, mao na gid na ang general purpose sa job description. So, the specific purpose of the job description, it includes detailed information about responsibilities of an employee. It also covers the subtasks, essential function, and detailed job duties. It involves huge amount of details such as what an employee needs to do and how it is to be done and what are the performance standard or etc. So, as what I said ganina, ang general purpose ga-provide lang gid siya sa basic information or unsa gid ang main duty sa mga workers. So, sa specific purpose sa job description, dinhi na magawas ang mga of detailed nga roadmap sa usa ka employee kung unsa ilahang responsibilities, ilang mga duties. So, sa specific purpose sa job description is, it goes beyond simple duty list lang yan siya. It involves a significant amount of detail regarding kung unsaon or how task or how ang specific responsibility sa usa ka employee go work. So, muna gapon siya og iyang day-to-day basis bitaw or iyang day-to-day nga ginabuhat. So, murag gyapon siya ga-involve gyapon diri ang iyang training or evaluation. So next is job specification. So when we say job specification, it defines the knowledge, skills, and abilities that are required to perform a job in our organization. So unsa gid ang job specification? So when we say job specification, it is used as part of the job description nga ga-describe sa person needed to do that work. So gina-details niya ang mga necessary nga qualification or educational background sa usa ka applicant apil na gyapon ang iyang mga work experience nga needed para musucceed siya ana nga role nga iyang gi-applyan. So unsa ang mga aspect or ang purpose sa job specification. And these are the components of job specification. So first is the educational qualification, knowledge, experience, attribute, and skills. So first, mag-start sa educational qualification. So when we say educational qualification, mani ang mga required academic knowledge and certified degree. So example ani if naa ba kay diploma, kung asa ka na-graduate, kung unsa nga course ang imo graduate, if align ba ni siya sa imong applyan nga position. So next is ang skills required. So when we say skills required, maning mga abilities essential for the task execution. Kung sa imong i-applyan nga position, if naa ba kay knowledge or skills nga mabuhat ba na nimo or naa ba kay hinibalan ana nga mga trabaho. So next is ang training needs. So when we say training needs, mani ang specific technical or specialized practical certification. So for example, ani is kanang in situ. Diba, mostly if mag-apply ka sa ubang trabaho, kailangan maganda nila og in situ. So, sana sa in situ, dala may balaan nga nag-eskwelahan na nimo nga specific nga skills para makakuha ka og certification nga kaya na nimo buhaton or pamatuod nga nagid kay kuan sige sa anak. So next is ang work experience. When we say work experience, maning mga past employment history and previous roles. So when we say past employment history, so imo ang daan nga trabaho. Kung nakatrabaho ba ka ning specific na
position sa una or lahi ba imong natrabahoan or align lang baghapon ang imong natrabahoan sa una sa position nga imong applyan ron. So next is ang professional background. So when we say professional background, it records of duration and salary packages. So dito sa imong karaan nga trabaho, if kung pila la ka katuig dito nakatrabaho, kung unsa nga year ka nagtrabaho dito or unsa ka nga year nga nagundang, and then kung unsa mga benefits or mga benepisyo ang imong nadawatan dito. For example, sa imong if man nakadawat ba kag mga incentives or mga 13-month pay, o apil na pod ana kung pila ba imong sweldo or kung pila ba ang pinakataas nimo nga sweldo or imong primero nga sweldo pag start nimo dadto nga trabaho. So mano siya ang professional background. So connected na sila duha sa imong past work experience. So next is ang physical attributes. So when you say physical attributes, so maning mga specific nga physical requirement if the role demands. So sa igingon na if the role demands, so dili tanan position needed gid na nga requirements, kay na may uban trabaho nga wala nang hinahanglan og inana. So for example lugar sa trabaho nga wala nang hinahanglan og mga physical attributes. By the way, example kung mag-apply ka as maestra, dili man lang necessary. So kung mag-apply siguro ka og sa mga tinatindahan, so dili naman siguro na i-require nila. So ang mga trabaho ra gid nga ka-demand gid ana, isa is first is ang kung ma-apply ka sa sundalo or police. So next, ang pinaka-common gid ana nga example na ko is ang kung mag-apply ka as flight attendant or magtrabaho ka dito sa yate or yacht. So kung apply magid ka sa mga inana, so ang mga common nga mga gina-required nila na sa imong height o ang imong timbang. So mao ra gid na siya. So next is or pinaka-last is ang behavioral traits. So when you say behavioral traits, man ang mga personal characteristic and soft skill requirements. Kung ikaw nga usa ka candidate nga ga-apply ana nga position, if naa ba kay mga personal characteristic nga maayo ka sa communication, dali ra ka mo duulan, and then or open ba ka sa imong mga katrabaho, or buotan ba ka or dili ba ka lisod maduulan. So mana ang one sa mga personal traits sa makita dapat sa imuha. Kay if na may uban manggid nga anong ginademand nila, kay na may uban manggid nga sa isa ka trabaho is nga magkagubot bitaw kay na mga trabahante nga over lang kasa nilang batasan, and then dili sila kabalo makikommunicate sa ilahang co-workers. So mana ang mga common components sa isa ka job specification. So makita gid na nato siya dito, pero ako lang iingon ang sa job specification naka-base lang na siya sa role nga unsa imo applyan. Kay dili man tanan role is same sila nga ginapangayo nga requirements. So next is ang purpose sa job specification.